Hi! Kung kayo ay may anxiety at maraming feeling ninyo, marami kayong symptoms sa katawan, ito yung ikukwento ko sa inyo. Nangyari lang ito sa aking talk time kagabi. Okay? So, how instantly napatawa siya dun sa kanyang realization. Ganito kagaling ang cognitive behavioral therapy na ginagamit ko sa mga taong may anxiety disorder. Bakit very effective ang CBT or ang cognitive behavioral therapy? Kasi ina-address niya yung mga maling pag-iisip. Pag mali kasi pag-iisip mo, talagang matatakot ka. Halimbawa, sinasabi ng isip mo may heart attack ka, o di sinong hindi matatakot? But kapag inayos yan no, sa talk time, or using cognitive behavioral therapy with psychoeducation, yung mga tamang kaalaman, yung scientific, then nalilesen. So ito yung kwento. By the way, my name is Jeremy. I am not umpisahan ko na sa positive. I'm a graduate of BS Psychology. Matagal na po. At nagkaroon ako ng Cognitive Behavioral Therapy Certificate. Nag-aral ako sa Australia ng CBT. At ang CBT ay ang gold standard. No? You search for it, it's the gold standard, scientific, evidence-based, na kapag nag-undergo ka, first step na siya ng inyong management, ng inyong freedom sa anxiety. But, syempre maraming kondisyon yan. You have to do the assignments, you have to do exposure, kailangan mag-change yung behavior. So, kapag nagawa yung formula na yon, then asahan mo, 90+%. Yan yung numero ng success rate ng CBT. Kahit i-search nyo yan. So, proven na po yan. Kasi tinatakel na yung utak, yung emotions, feelings, saka yung behavior ng tao. So, ganun lang yun. So, kapag meron ka ng kaliwanagan. So, bibigyan ko kayo ng sample nangyari kagabi dun sa talk time. Eksakto, kasi kagandahan rin, kapag meron akong mga aha moments din dun sa talk time, sinishare ko. So, yung kausap ko, pwede niya ulit balikan itong video na to para hindi niya makalimutan yung napag-usapan namin kagabi. Kasi, ang tendency nakakalimutan nila. Kaya, yung iba hindi nagiging effective kasi iba tamad gumawa ng lessons. Kasi sabi ko, after nito, kailangan gawin mo yung lesson, ha? Kailangan mo isulat talaga. Yung iba hindi ginagawa. So, asahan natin na hindi rin sila gagaling din. Kasi nga, hindi nila na hindi tumatak sa utak nila yung lesson. Yun ang importante. Kaya nga nagsi-CBT, kaya nga nagto-talk time, kaya nga nagte-therapy sa ibang mga therapist, di ba? So anyways, ito yung kwento. So ang symptoms niya, well, nagpanic siya noong November 5, naulit-ulit noong November 6, lahat daw normal. After a week, nagpatingin siya ng lahat ng test, sabi ng doctor, normal lahat. Nagtataka siya, sabi niya, nanonood naman ako ng video ninyo. Hindi na ako natatakot, pero bakit ko pa rin nararamdaman yung mga symptoms? Anyways, sinasabi niya lang na hindi siya takot. But in reality, pinarealize ko sa kanya na takot pa rin siya talaga kasi it still matters to him. Kapag kasi may anxiety disorder ka at naintindihan mo na kung ano yung mechanism ng body, dapat mawala na yung fear eh. Kaso, at meron ng real acceptance. Dahil wala, sinasabi niya meron, pero ang totoo, hindi pa. So, walang acceptance, walang learning. Ang sarap lang kasi ako pakinggan eh. Pero kapag ginawa nyo na at sinusumpong na kayo, nawawala na yon. Kailangan kasi po ito repetition. Kailangan ginagamit ninyo yung mga tools every day, every time na meron matitrigger kayo or magpapanik kayo, dapat ina-apply siya talaga. No? Talagang patapangan ito. Tsaka again, it's repetition. Paulit-ulit mong gagawin hanggang sa tumatak na sa utak mo na every time may anxiety, gagawan mo ng may override ka na gagawin. So, anxiety, override. Anxiety, override. So, pinapatay mo kagad yung anxiety. Okay? So, maraming ways yan. By the way, pwede nyo ang kausapin pala bago ko ituloy yung kwento. Pwede kayo, hanapin nyo ako dito sa link na yan. You can send a message to me sa Facebook ko or kung gusto nyo ng libre, panoorin niyo yung mga YouTube videos ko. Yung mga nauna talaga mga 30 minutes yon, maganda. Ngayon ito, may mga 10 minutes, 5, depende. No? So may bayad ba? Meron po tayong bayad. Pero dahil tulong ito, dalawang ways ko kayo tinutulungan eh. Libreng YouTube videos. At yung pangalawang tulong is ikaw ang magsasabi kung magkano yung kaya ninyo para makausap ako as a coach dahil mahal po talaga ang cognitive behavioral therapy. Umaabot yan ng mga 6,000 per session.
no? O ayan, I'll be honest with you na may mas mataas pa yan. In fact, meron akong sister-in-law na doctor, no? Psychologist siya talaga. Tingnan ko yung halaga nung ano, nasa mga 12,000 sila. Sabi ko, hindi naman ito. Pero nasa US yun. Okay, anyways. Konti lang ang practitioner kasi ng CBT. Pero hindi, no? 12,000 per session. Saan nakita ng gano'n? Sa US. Malamang sa US na lang ako mag-work din. Anyways. Sige, ito na nga yung kwento. Sabi niya, coach, kasi para akong nahihilo. Yung parang na word, hindi pa siya sure. No? So sabi, healthy daw siya. Wala siya talagang sakit. Chinek thyroid, 2D echo, lahat. No? CT scan pa, may mga ganun pa siya. So anyway, sabi niya, nahihilo ko kasi bakit ganun? Alam ko naman na bakit nangyayari pa rin. Una, walang real acceptance. No? At syempre kapag umiral ng anxiety, nagsha-shutdown na yung prefrontal cortex ninyo. Yung part ng the brain, siya yung executive. Siya yung nag-iisip ng rational. Ay, mali yan, hindi yan. Siya yung nag-iisip noon. Kapag si amygdala ang na-trigger ng parte ng brain mo, ang gusto niya lang gawin, iligtas ka. Hindi na mag-iisip yan. Tumakbo ka na sa sunog. Ganun na yan. Hindi na mag-iisip yan kung ano-ano pa, no? Kung ano kakainin mo mamaya, ano bibisi mo, wala na. Pag na-trigger na yan, ang gusto niya lang, patakbuhin ka away from danger. Wala naman sunog. Sa taong may anxiety disorder, wala naman sunog. Wala namang danger. Yung danger niya nasa utak niya lang. So, kailangan ayusin yon. So, ito nga sabi ko sa kanya. So, kasi coach, nahihilo ko ganyan, parang so hindi ka pa sure kung parang nahihilo ka. Sabi ko sa kanya, ano na yan, nasa mga 30 siya. Sabi ko, nalasing ka na ba? Yung talagang lasing na talagang gumagapang, halos maganda, suka-suka na, yung inaalalayan ka na ng mga kaibigan mo. Oo, coach. Okay. Anong pakiramdam ng lasing na yon? Talagang gigewang-gewang ka, tutumba ka, inaalalayan ka. Ano ang paligid? Nakita mo? Talagang umiikot ang paligid. Sa mga taong hindi pa nalalasing ng sobra, kasi ako na gano'n eh. Pag lalasing ako talaga, pag umiikot talaga yung paligid ko. So sabi ko, di ba ang lala ng pakiramdam na yun? At yun, totoo, hindi pa parang ha. Talagang umiikot. Talagang pagpikit mo, gumagano'n talaga yung paligid. Hindi siya parang. Dahil intoxicated ka ng alcohol, yun yung epekto sa katawan mo. Talagang umiikot siya. Kaya nga iba, tumutumba-tumba sa pagkalasing eh. So, nangyari na sa'yo yun. Sabi niya, oo, coach. Bakit hindi ka nagpa-ER? Ang sama nun. Actually, na-poison ka pa talaga ng alcohol. Intoxicated ka dahil sa alcohol. Ba't di ka nagpunta na sa ER? Sabi niya, oo nga, no? Yun, totoo pa yun, ha? Totoong hilo yun. Ba't di ka nagpunta sa ER? Kasi gawa ng alcohol. Exactly. Diba? Exactly. Dahil meron kang real acceptance na ikaw ay lasing dahil sa alcohol, kaya hindi mo kailangan pumunta ng ER. Pero may iba talaga kailangan pumunta ng ER, ha? Hindi ko sinasabing huwag kayong pumunta sa ER, ha? No? Kapag intoxicated na talaga, kasi, nako. Anyways. So, kadalasan sa mga tao, tinatanggap nila na hangover lang, o hindi hangover kasi lasing pa siya nung gabi. Dahil gawa lang ng alcohol, lasing talaga, umiikot yung paningin kasama, hindi siya nagpapanik. Tinatanggap niya kasi nga dahil sa alcohol. Period. Sabi ko, ganun ang pagtanggap natin sa simptomas ng anxiety, lalo na kung sinabi ng doktor, wala kayong sakit. You just have to understand how the body works. No? Yung kung paano ang anxiety nangyayari sa katawan. Gaya ng alcohol, pinapahilo ka niya talaga, pero tinanggap mo siya, bukas ng umaga, sasakit ulo mo, sama ng pakiramdam mo dahil sa hangover, tinanggap mo pa rin dahil alam mong may alcohol yung katawan mo. Ganun din dapat ang anxiety disorder. Habang may anxiety kayo, hypersensitive kayo, hyper-aware kayo sa mga nangyayari. When you understand that, you accept, then yung inyong fear nawawala. So yung mga simptomas na yan nawawala rin. So, pero hindi ganun kasimple yon kasi kailangan marami kayong kaalaman na makukuha sa cognitive behavioral therapy. How the mechanism of the body is taught. No? So with that, usap tayo and share the video to help a lot of people. Maraming salamat. Dapat diagnose ng doktor.